Matapang na kinwestiyon ng isang dating opisyal ng Malacanang ang mga anyay fake news na ipinagkakalat ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, isang mabigat na babala ang binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Si MJ Mondihar sa report. Veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, bumuelta naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte mismo ang nagtalaga noon kay Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, tahasan siyang tinawag ni Bersamin na isang one-man fake news factory. Itinanggi niya na papunta sa diktadurya ang gobyerno ni Marcos Jr. na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi ito pinalampas ng dating Chief Legal Counsel ng Malacanang. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking halimbawa, ayon kay Panelo, ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga bidyong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles. Kitang-kita sa video eh. Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Pinunari ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items. Sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo, ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion namanong inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Ibinunyag din ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Giit niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo. Nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance. Sa isyu naman ng seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China. At galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Giit ni Panelo, ang isang diktador ay hindi sumusunod sa konstitusyon at sa rule of law. Isa ring patunay ang panggigipit kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at ang panghihimasok sa mga political vlogger, online influencers at content creators na kritikal sa administrasyon. At kasabay ng pagunita sa 39 People Power Revolution, muling nagbabala si dating Pangulong Duterte. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.